Dalawang panalo na lamang mga idol ang kailangan makuha ng Oklahoma City Thunder at makakabalik na nga muli sila sa NBA Finals at magkakaroon ng pagkakataong depensahan ang titulo. Mas magiging madali na rin naman sa kanilang gawin ito since bumalik na nga sa kanila ang home court advantage. Pero sa kabila niyan, karamihan sa mga analyst hindi natuwa sa pinaggagawa ng team kagaya ni Kendrick Perkins. Alam nga niya na napakadominante, napakalakas ng lineup ng Thunder kaya hindi pa rin niya naiintindihan bakit kailangan na kanilang mga players mag-flop sa laro. Alam niya marami pa rin nagtatanggol at nagde-deny sa ginagawang flop ni Shai Gilgeous-Alexander. Pero sa dami ng ebidensya na kumakalat sa internet kagaya ng parating pagbagsak nito kapag gumagawa siya ng jump shot, hindi na nga daw ito katanggap-tanggap. Malaking kahihiyan nga ito sa NBA at kapag hinayaan lang naman ng liga na magpatuloy, siguradong madaming malalaro ang gagaya sa kanya at inaasahang masisira ang laro. Samantala, questionable ang future ni LeBron James sa Los Angeles Lakers since mas gusto nga nitong sumali sa isang championship team. At kapag umalis ito sa team, dyan na nga papasok ang sinasabing plan B ng front office. Imbes nga kunin ng Lakers ang ilang mga superstar kagaya ni LeBron James, mas pipiliin na lang naman nilang kunin si Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks sa isang blockbuster trade. Pero akala nyo hindi na naman ito matutuloy kagaya ng nangyari ng nagdaang trade deadline. Dyan nga kayo nagkakamali dahil ayon sa isang insider, nagsabi na nga desidido ang bagong owner ng Lakers na si Mark Walter na gumastos para kay Giannis. Kilala rin naman natin sa mundo ng sports sa husay nito sa pagkuha ng malalaking pangalan na kagaya ng ginagawa nito sa Los Angeles Dodgers. Willing rin naman siyang gumastos ng napakalaking pera para lamang kay Giannis at maitandem ito kay Luka Doncic. Kaya as long as available si Giannis sa trade, sisiguraduhin nga ni Mark Walter na gugulatin niya ang buong NBA. Samantala, nabaon na ang Cleveland Cavaliers sa 0-2 kontra sa New York Knicks matapos silang mapatumba sa home team na Knicks sa Game 1 at Game 2. Pero kahit man, mananatili pa rin silang positibo since napagdaanan na nga daw ito. Ayon mismo sa owner ng Cavaliers, nagawa na nga nilang makapag-comeback kagaya ng nangyari sa last series kontra sa East team. Ang problema, hindi kagaya sa nagdaang laban, kita sa Game 1 at Game 2, masyadong malamya ang nilalaro dito ni James Harden. Hindi pa rin pumapasok ang kanyang shooting at hirap nga siyang bantayan ang New York Knicks. Kaya isang malaking katanungan at question mark ngayon, bakit nga ba biglang bumagsak ang kumpiyansa nito? Well, may tuturing pa rin naman natin si Harden bilang veterano. Pero kita na wala nga sa kanyang rhythm, lalo na ng pagbagsak ng confidence at statistical points nito dahil kung titignan natin ng maayos, wala ngang nakukuhang tulong ngayon si Donovan Mitchell.